Bago ko simulan ang kwento, hihingi muna ako ng suporta sa mga bago kong tagapakinig. Paki-subscribe po sa channel ko, paki-like na rin at paki-share. Kung may katanungan kayo tungkol sa kwentong ito, ay mag-comment lang kayo. Yun lang. Maraming salamat. Magandang araw at gabi sa lahat, lalo na sa tagapagsalisay ng channel na ito. Ako po si Chris at narito ako upang ipahayag ang aking karanasan na nangyari sa Bohol noong 1972. Nang mga panahong ito ay nasa 20 anyos pa ako at nagtatrabaho sa isang malawak na manukan na pag-aari ng ninong ko na dating seaman. Siya ay biyudo na at may isang anak na babae, at ito ay nag-aaral ng nursing sa isang pribadong paaralan kung saan rin ako nag-aral noon. Ngunit hindi ako nakatapos dahil namatay po ang nagpapaaral sa akin. Pumanaw siya dahil sa diabetes. Kapatid siya ng aking ina. Siya si Tita Consuelo, isang retiradong guro at mayroong 2 anak na babae na parehong nagtatrabaho sa ibang bansa. Mas matanda siya ng 5 taon kay inay at ang kanyang tahanan ay nag-iisa lamang sa dulo, at ang nakatira na lang doon ay ang kanyang bayaw na isang mangingisda na ang pangalan ay Ben. Si Ben ay isang tahimik na tao. Magsasalita lamang kapag siya ay tinatanong. Hindi rin siya madalas lumabas ng bahay. Lumalabas lamang siya kapag magsisibak ng kahoy o pupunta sa dagat na nasa unahan lamang ng bahay na kanyang tinitirahan. Mahigit 1 taon na kaming magkaibigan at ang tawag ko sa kanya ay Manong Ben dahil siya ay medyo matanda na. Minsan, kapag wala akong trabaho, ay sumasama ako sa kanya sa pangingisda. Katulad rin ako sa kanya, na nakikitira lang. Pero sa isang maliit na bahay lang ako nakatira, na pag-aari lang din ng aking tiyahin. At ito ay nasa malapit lamang ng manukan na pinagtatrabawan ko. Sa katunayan, tiniis ko lang ang manirahan dito dahil wala na akong ibang matutuluyan. Hindi na kasi ako makakabalik sa bahay namin sa Siquijor dahil may nagawa akong hindi maganda sa aking kapitbahay na si Jerry. Ngunit yun ay nagawa ko lamang dahil sa labis na galit. Nakumatos si Jerry pagkatapos kong hampasin ng martilyo ang kanyang ulo. Pero sa totoo lang, siya naman ang nagsimula ng gulo. Binastos kasi niya ang aking kasintahan at ang kapatid kong babae ay nawala ng malay sa kalsada dahil hinampas niya ng bato sa ulo. Kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili sa mga oras na yun. Para akong sinasaniban ng demonyo. Kaya nahampas ko ng martilyo ang kanyang ulo. Pero hindi ko pinagsisihan ang aking ginawa. Nararapat lang yun sa kanya. Dahil marami na siyang nagawang pagkakamali sa aming nayon. Lalo na sa mga magulang ko nung sila ay nabubuhay pa. Sa totoo lang, mabait naman si Jerry kapag hindi nakainom. Nag-iiba lamang ang kanyang asal kapag siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Para din siyang sinasaniban ng demonyo. Nagiging marahas at nangungursunada ng mga babae sa paligid. Kadalasan, mga minor de edad ang kanyang mga nagustuhan. May mga pagkakataon din na siya ay nambabato ng mga tahanan at meron din siyang ipinagmamalaki. Walang iba kundi ang kanyang mga malalayong kamag-anak na may lahing aswang.
Nakatanggap din ako ng liham mula sa aking kapatid na umalis na sila sa bahay dahil binantaan silang papatayin. At mabuti na lang daw ay may naipon silang pera. Kaya yun ang kanilang ginamit upang makaalis sa lugar. Pumunta sila sa Cebu at doon siya tumira sa tiyahin ng kasintahan ko. Isang umaga, habang ako'y abala sa pagpapakain ng mga manok, biglang lumapit ang isa kong kasama at nagpayo siya na wag muna akong umuwi sa bahay mamayang hapon kasi baka raw mapahamak ako. Ikinwento niya na habang siya'y papunta daw sa manukan, may 3 lalaki ang sumabay sa kanya sa paglalakad hanggang sa tinawag siya ng isa sa kanila at tinanong kung may kakilala ba siyang Chris sa lugar na ito. Hindi niya raw sinabi na may kakilala siya dahil may napansin siyang kakaiba sa 3. Bukod sa wala silang mga tsinelas, ay hindi raw makatingin ng diretso sa kanya. Nagiging malikot raw ang mga mata ng 3 sa tuwing kanyang tinitingnan. Pagsapit ng gabi, doon ako sa kanila natulog dahil sigurado ako na mga kamag-anak ni Jerry ang 3 yun. Pagkalipas ng 2 araw, umuwi ako at nag-impake dahil may balak akong lumipat sa ibang barangay upang hindi ako matuntun nung 3. Nang palabas ako ng bahay, may isang lalaking dumating na nakasombrero at nagtanong kung ako ba si Chris. Nung ako'y tumugon na ako nga, naglabas siya ng isang sobre mula sa kanyang bag at ito ay kanyang ibinigay sa akin. Pag-alis ng lalaki, kaagad kong binuksan ang sobre at nagulat ako sa nilalaman ng papel. Dahil sabi ng kapatid ko, alam na ng mga kamag-anak ni Jerry na nandito ako sa Bohol. At alam na rin nila kung saang barangay ako nagtatago. Kaya mas mainam daw na maganap na ako ng ibang tirahan. At wag ko na raw hintayin pang maabutan ng mga nilalang. Nalaman niya kasi may isang lalaki na nagpadala sa kanya ng liham. Walang iba kundi ang kanyang kasintahan na taga roon lang din sa aming barangay na siya ring nagatid sa akin sa Bohol gamit ang kanyang malaking bangka. Inamin naman ng kanyang kasintahan na napilitan lang siyang sabihin sa pamilya ni Jerry kung nasaan ako dahil binantaan siyang papatahin, pati ang kanyang mga magulang at kapatid, kung hindi niya sasabihin kung saan ako nagtatago. Dahil sa hindi magandang balita na nakuha ko mula sa aking kapatid, agad akong naglakad. At nang mapadaan ako sa bahay ni Manong Ben, sakto namang siya ay lumabas. Kaya nilapitan ko siya at sinabi ko na ako'y aalis na. Papunta na sana ako sa kalsada upang maghintay doon ng sasakyan. Ngunit pinigilan ako ni Manong Ben sa pamamagitan ng paghawak sa aking kaliwang braso. Nang muling humarap ako sa kanya, seryoso niya akong tinanong kung ano ba talaga ang aking problema at bakit raw ako aalis. Ayaw ko sanang ipaalam sa kanya ang katotohanan dahil baka hindi siya maniwala at baka pagtawanan pa niya ako. Pero parang may nagsasabi sa isip ko na wag akong magsinungaling. Sabihin ko raw sa kanya ang totoo. Buti na lang naniwala siya sa ikininto ko. Ngunit nagulat ako nang sabihin niya na walang saysay kung lilipat ako sa ibang barangay dahil nakikita na raw ako ng mga aswang. Dagdag pa niya, upang ako'y maniwala, tingnan ko raw ang buong paligid.
Kaya lumingon-lingon ako hanggang sa makakita ako ng malaking itim na ibon sa itaas ng puno na halos 2 metro ang haba. At sa kabilang daan, may nakita din akong 2 itim na baboy na walang buntot at tenga. Nang makita ni Manong Ben na ako'y labis na natatakot, agad niya akong inakbayan at binulungan na wag daw akong matakot dahil siya na ang bahalang humarap sa kanila mamayang gabi. Sisiguraduhin daw niyang walang matitirang buhay sa kanila. Sa kanyang mga sinabi ay nagkaroon ako ng interes sa kung ano ang meron siya. Bakit ganun kalakas ang kanyang loob na magsalita ng ganun? Gayong hindi karaniwang tao ang kanyang kakalabanin mamaya. Pagpasok namin sa loob ng bahay, sinabi niya na mamaya makikita ko raw kung paano niya patayin ang mga aswang. Pagsapit ng hapon, nagkatay siya ng puting manok. Ngunit ang inalis lamang niya ay mga balahibo. Hindi na niya tinanggal ang lamang loob at ang dugo ay inilagay niya sa tabo kasama ang maraming sili at asin. Matapos ang 1 oras, nang dahan-dahan niyang ibinuhos ito sa katawan ng manok, sinabayan niya ito ng panalangin gamit ang ibang wika. Pagsapit ng 6:00 ay inilagay na niya sa labas ng pinto na parang ipapakain niya yata sa mga aswang. Nang siya ay bumalik sa loob, pinatay niya ang gasera kaya nagdilim ang kapaligiran. Nais ko sanang tanungin siya kung ano ba talaga ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi ko pa maaaring buksan ang aking bibig dahil pinagbawalan niya akong gumawa ng ingay. Pero maya-maya lang, may ibang gumawa ng ingay. Walang iba kundi ang mga aswang na naghanap sa akin. At dahil sa labis na katahimikan ng paligid, maging ang kanilang mga hakbang ay amin pang narinig. At ito ay papalapit na sa pintuan kung saan inilagay ni Manong Ben ang karne. Dahil dito ay lumapit kami sa kabilang bintana. At nang kami ay sumilip, halos mawalan ako ng malay sa aking nasaksihan. Dahil sobrang nakakatakot ang anyo ng mga nilalang. Ang kanilang mga braso ay halos sumasayad na sa lupa. Mayroon din silang mga pakpak. Ngunit wala silang mga buhok sa kanilang ulo at kilay. Takang-taka ko sa ginawa nila sa karne. Dahil nagtulong-tulong sila na buhatin ito. Bagaman hindi naman ito mabigat. Dinala nila yon sa kabilang daan at doon nila pinagkakalmot na para bang labis ang kanilang puot sa karne. Maya-maya lang, habang unti-unti nilang kinakain, ay tumawa si Manong Ben. Dahilan para ako'y magtaka at mapatingin sa kanyang mukha. Nang makita ng tila ako'y nalilito sa mga nangyayari, doon niya ikininto sa akin ang lahat. Sabi niya na kaya nga raw sila nagtulong-tulungan na buhatin yun dahil ang kanilang pananaw doon ay ako raw. Sabi pa niya na humiling siya sa kanyang mga kaibigang engkanto na lumikha ng impostor na tao upang akalain nilang ako yun. At wala na raw akong dapat ipag-alala pa dahil hindi na raw magtatagal ang buhay ng mga yon. Dahil may lason siyang inilagay sa karne, kasama na ang sili at asin. Kinaumagahan, naglakad kami ni Manong Ben papunta sa kabilang barangay. Dahil natatanggap kami ng impormasyon mula sa aking katrabaho na may 3 lalaking natagpo ang patay doon na walang nakakakilala.
Nang dumating kami, doon ko nasabi na talagang maluba ang kanilang pagkakalason sa karne na kanilang kinain. Dahil namumutla na ang kanilang balat at napakabasa pa, na parang 1 linggo silang nalunod sa malalim na tubig. Mabuti na lang at sinabi ko kay Manong Bet ang totoo, na may mga aswang na humahanap sa akin. Dahil kung nagsinungaling ako, ay hindi niya ako matutulungan. At kung ipinagpatuloy ko ang aking pag-alis sa mga oras na yon, malamang wala na ako ngayon sa mundo. Dahil sinundan na pala ko ng mga aswang. At hindi ko sukat akalain na si Manong Ben ay may alam pala sa mga orasyon. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa mga nakikinig. At maraming salamat din kay Sir Dan, ang tagapagsalisay ng channel na ito.